Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat para sa ating mga kaibigan, mga kapatid at mga kapuso diyan sa Pilipinas at umaga, tanghali o gabi o madaling araw naman po sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng sanglibutan. Nagpapasalamat po kami ng marami sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan, kung kayo naman po ay nasa inyong mga pagbabiyahe o kayo naman po ay nasa inyong mga opisina pa sa mga pagawaan, sa panahong ito, kami po ay malugod na nagpapasalamat sa inyo pong pagpapatuloy sa amin at pagtanggap sa aming paanyaya na makasama namin kayo sa darating na 2 linggo upang tayo ay tumunghay sa mga pahina ng banal na kasulatan sapagkat hangad natin na sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, ikaw at ako ay makasumpong ng tanging pag-asa. Sa buhay natin ay mayroong hinahanap palagi ang mga tao. Iba-iba ang dahilan ng kanilang mga paggising. Iba-iba ang dahilan ng kanilang mga pagsusumikap. Iba-iba ang kanilang mga ambisyon sa buhay at mga motivations. Ngunit sa banal na kasulatan ay mayroon lamang 2 paghahanap ang mga tao. Majority ng mga tao ay naghahanap ng mga bagay na pang sumandali, yung iba naman ay naghahanap ng mga bagay na pang walang hanggan. Sa gabing ito ay nais kong ibahagi sa inyo at samahan niyo akong isipin ng kadahilanan kung bakit parang yung mga taong sawari natin ay mga totoong successful na. Naabot na nila ang rurok ng kanilang tagumpay. Sila ay lubhang marami ng pera. Sila ay lubhang mga sikat at very famous. Kung saan man sila pumunta ay nagtitilian ang mga tao at sila ay hinahanap upang sila ay makakuha at makasama nila sa mga picture, sa mga larawan, sa kanilang mga events. Alam niyo po ba, maraming mga tao na parang naabot na niya ang lahat, narating na niya ang lahat, pero we wonder why na nasa kanya na, sa tingin natin, ang lahat ng mga bagay, na nasa kanya na ang kasikatan, nasa kanya na ang karangyaan, pagpupuri ng mga tao, ngunit meron pa rin siyang ibang hinahanap sa kanyang buhay. Pagtataka ka minsan kung bakit may mga tao, minsan tumanda na, kung kailan tumanda, parang may hinahanap ang iba, hindi nakokontento sa kanilang mga buhay. Yung bang meron ng asawa pero maghahanap pa rin sila ng ibang mga babae. Meron na silang tinatangkilik, ngunit patuloy at patuloy yung kanilang pagnanasa ng marami pang iba't ibang mga bagay. Huwag po kayong malalaglag sa inyong mga bangko, sapagkat pamilyar po tayo at hindi lingid sa ating kaalaman na napakarami ng mga sikat na mga tao. Yung inaakala natin na sila ay sobra ng successful sa kanilang career, sobra ng successful sa kanilang mga buhay, tinitilian, pinapalakpakan, binabayaran ang bawat segundo at minuto ng kanilang pag-appear. Ngunit bakit tayo ay nakita natin sila na tinapos ang kanilang mga buhay sa isang malagim na pagpapatiwakal? And we are all left wondering with all the millions that they have, with all the money that they have, with the popularity that they have gained, with the thousands and even millions of the followings that they have garnered, their life seems to be miserable. Something is amiss. Sapagkat, kagaya nga ng nasabi ko sa inyo mga minamahal, meron kayong hinahanap. Tiyak meron kayong hinahanap. Tiyak yan, sigurado yan. May dahilan kung bakit kayo gumigising araw-araw. Bakit nyo sinusugod ang ulan at bakit nyo tinitiis ang init, bakit kayo nagtitiyaga sa buhay. Meron tayong hinahanap. At sa ating paghanap, meron itong kategory. May mga bagay na pansamantala, may mga bagay na walang hanggan. Hayaan nyo pong sa unang bahagi ng ating serye gabi-gabi ay ipakilala ko sa inyo kung ano ang kahalagahan at nasaan ang ating hinahanap sa buhay na ito. Sa Lucas Kapitulo 12, talatang 13, ay may binanggit ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa ating mga hinahanap at tungkol sa ating buhay. Hayaan niyo pong basahin ko ang Lucas 12:13. May isang nagsabi mula sa karamihan,
Guro, sabihin mo sa aking kapatid na lalaki na hatian ako sa mana. Ito pong lalaking ito, nang lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo, ay nais niya na ang ating Panginoong Jesus ay maging mediator, maging someone na magbibigay sa kanila ng mediation sa kanyang kapatid tungkol sa kanilang minana, marahil sa kanilang mga magulang. Ang hinahanap ng lalaking ito ay ang mana. Tungkol sa property or marahil ay tungkol sa pananalapi na naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang. Ang una niyang hinahanap ay mga bagay na pansamantala. Ang pansamantala ay nakaklasify siya sa mga bagay na possession natin at mga bagay na ating pag-aari. Ngunit alam niyo po ba ang sabi sa kanya ng ating Panginoong Jesus? Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo? Sinabi niya sa kanila, tingnan at ingatan ninyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo is an object lesson to all of us, especially to many of us na ang hinahanap ay mga bagay tungkol sa buhay na ito. At ano yung tungkol sa mga buhay na ito na mga bagay? Ito po yung tinatangkilik. At ano yung tinatangkilik? Hindi lamang basta meron ka, kundi kasaganaan ng mga bagay na meron ka. Meron daw naghahanap ng gayong mga bagay. Hindi lamang yung magkaroon siya, yung marami siya na tinatangkilik at masagana ang kanyang buhay at yun ang kanyang ginagawa, yun ang kanyang obsession at yun ang dahilan ng kanyang paggising araw-araw. Yun ang kanyang hinahanap. Sabi ni Jesus, ingatan ninyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman. Yun po pala ang ating pagnanasa na sumagana at dumami pa ang ating tinatangkilik ay maaaring maihatid tayo sa kasakiman. Pagiging greedy. Gusto natin ng more. Kaya nga po, usong-usong ngayon yung mga buffet, usong-usong ngayon yung mga maramihang mga kainan, ganyan, at talagang pinipilahan ng mga tao sapagkat people want to get more for their money. Gusto nila ng mas malalaki, mas magaganda. Sabi nila, the more, the merrier. Para bagang kung kakaunti, parang nakakahiya. Parang kung sapat-sapat lang, parang lugi ka at parang kawawa ka. Ang hinahanap ng mga tao ngayon, meron naman na siya, pero patuloy pa rin siyang nagpupursigi at hindi siya tumitigil sapagkat gusto niya ng mas marami. Sapagkat iniisip niya, ang buhay ay tungkol sa kasaganaan ng kanyang mga tinatangkilik. Successful siya kapag marami na siyang sasakyan, malaki na ang kanyang bahay, malaki na ang kanyang mga sakahan, at siya ay guminhawa sa buhay at marami siyang mga bagay na mga nagawa. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Ang buhay pala natin ay hindi nakapaloob. It is not about the things that we possess or the many things that we possess. Ang buhay pala hindi tungkol sa maganda na yung buhay mo dahil marami ka ng tinatangkilik. Dahil dito, ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 16, nagsabi siya ng isang talinhaga. At sabi niya, ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana. Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani. So may isang lalaki na yung kanyang bukirin ay nagbunga ng sagana. At ang sabi niya sa kanyang sarili, wow, ano ang gagawin ko? Wala akong pag-iimbakan ng aking inani. Nagkaroon na po ba kayo ng ganitong suliranin? Yung wala kayong mapaglagyan ng inyong mga material na mga bagay. Yung namumutik-tik na ang inyong mga locker, ng inyong mga damit, pagkatapos ang sabi mo pare, wala akong masuot.
Yung ang dami mong mga sapatos, ganyan. Pero tuwing nagpupunta ka sa mall, naghahanap ka pa rin ng sapatos. Yung marami ka ng raketa, pero pag pumunta ka sa mall, naghahanap ka na naman ng bagong modelo na raketa. Yung pinaka-latest na ang iyong phone, pero inaabangan mo na naman yung darating na bagong modelo ng bagong telepono. Yung hindi ka na matapos-tapos sa ka-scroll sa Facebook, sa Instagram, maghapon, sapagkat nag-aantay ka lagi ng mga bagay na mga bago, ng mga bagong mga videos, ng mga bagong feed, at naghatid sa iyo hindi lamang sa pagiging updated, kundi sa pagiging anxious, depressed, and stress sa dami ng mga bagay na iyong dinidesire at mga bagay na iyong nakikita. Itong lalaking ito'y wala nang mapaglagyan. Sobra-sobra yung mga bagay na nakuha niya sa kanyang buhay. Sobra-sobra na yung mga bagay na kanyang tinatangkilik. At sabi niya, anong gagawin ko? Sabi sa verse 18, sa talinghaga pa rin ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito. Ganito ang aking gagawin, ang sabi niya. Gigibain ko ang aking kamalig. Magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iiimbak ang lahat ng aking ani at ang aking mga mabuting bagay. Expansion! Hindi siya nakontento na, wow, salamat sa Diyos. Meron na ngayon tayong sobra-sobra, meron na tayong pwedeng maipamigay, meron tayong pwedeng i-share, meron na tayong maitutulong sa mga nangangailangan. Hindi ganoon ang kanyang naisip. Ang naisip niya, palalakihin ko pa. Gigibain ko ang aking kamalig, ang aking storehouse. Gigibain ko ito at magtatayo ng higit na mga malalaki. At hindi lamang po niya basta lalagay doon yung kanyang mga inani para pansamantala ay naroon. Kundi sabi niya, iiimbak ko ang lahat ng aking ani at yung kanyang mabubuting bagay. Hindi lamang po siya magpapalaki ng lagayan ng kanyang inani. Magpapalaki din siya ng lagayan ng kanyang mga mabuting bagay. Nakapunta na ba kayo doon sa mga bahay na talagang yung mga sapatos nila nakatukador, nakahaba, may mga wardrobe sila na walk-in wardrobe na talaga namang hindi na mo mapagwari kung saan nakalagay yung kanilang mga gamit at nagpaparami lamang ng nagpaparami. At talagang sila ay proud na proud, ipakita yung kanilang mga sasakyan, ipakita yung kanilang mga sapatos, ipakita yung mga naimpok nila, yung mga nabili nilang souvenir sa pagta-travel na sa US, sa Canada, sa Europe, sa Middle East, papakita nila lahat yan at doon nila huhugutin ang kanilang kagalakan at ang kanilang buhay. Mga minamahal, yung pagpapala ng Panginoon, yung pagpapalaki din ng ating mga pagpapala at ng mga bagay na tinatangkilik na galing sa Panginoon na at once wala tayo't ating idinadalangin, ay hindi marapat na atin lamang ikip, sarilinin para sa ating sariling kaligayahan at para sa ating amusement. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, ang buhay ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Naalala niyo ba sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 2, ang Haring Solomon, na ayon sa Ecclesiastes Kapitulo 2, ay nasa kanya na at nabili niya ang lahat ng mga bagay. Hindi lamang siya nag-attend ng concert, binili niya daw yung mga manganganta. Hindi lamang siya nanood ng karera ng mga kabayo, binili niya daw yung mga kabayo. Hindi lamang siya namasyal sa mga botanic garden at doon sa mga gardens sa buong mundo, kundi nagpatayo siya ng mga gardens, ng mga villas, ng mga mang-aawit, na ano pat, walang anumang bagay na itinanggi siya sa kanyang puso na mga bagay na kanyang ninanasa. Sa madalit sabi, kaya niya. Meron siyang resources. Marahil ang sasabihin mo, wow, sana all, di ba? Sana all. Sapagkat hindi naman lahat sa atin, porke gusto natin, nakukuha natin. Yung iba sa atin hanggang window shopping na lamang. Tingin-tingin na lang, ganyan. Medyo kung may magandang kotse, makikipicture tayo doon, kahit hindi naman sa atin yung kotse na yon, o makikipicture tayo doon sa isang magandang lugar, para naman masabi nilang, medyo tayo naman banggaan ng balikat at exposed naman tayo at nakikita naman natin ang ganitong mga bagay. Kumbaga parang bang tayo medyo nagkakaroon din ng pride and happiness about those things. Alam niyo mga minamahal,
Kung iniisip niyong sana all yung gusto ko mabibili ko at kung yung gusto ko ay mabibili ko, talagang masaya na. Talagang masaya na yan. No question about that. Ang sabi ng karamihan, kung makukuha ko yung gusto ko, talagang masaya na at maligaya. Di nga. Alam niyo po, sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 2, ang talata ay 17, patuloy, ang sabi ni Haring Solomon, nang makuha niya na ang lahat ng mga bagay, makain at matikman, yung gusto niya talagang makain at matikman, talagang namantikaan ho ang kanyang uso. Hindi ho siya nagtingin sa kanyang kolesterol, hindi ho siya nagtingin sa kanyang diabetes, hindi ho niya ininda kung magkano na yung kanyang ginagastos sapagkat ang sabi niya sa Ecclesiastes 2, talatang 1 patuloy hanggang 3, sabi niya, titingnan ko kung paano talaga magandang mabuhay. Titingnan ko. At dun sa mga sumunod na talata, gano'n niya sinubukan kung paano talaga mabuhay ng maganda. Ang konklusyon, ang sabi niya, kaya't ipinagtanim ko ang buhay, sapagkat ang buhay ay mapait sa akin. Teka. Kaya ang sabi niya, ipinagtanim ko ang buhay, sapagkat ang buhay ay mapait sa akin. Grabe naman yan. Tinry mo na lahat. Hindi ka lang basta nag-attend ng concert, hindi ka lang pumunta sa ibang bansa para makipila ka doon sa mga concert nila. Talagang private concert. Hindi lamang siya nagpunta sa mga gardens, pinatayo niya yung sarili niyang mga villas at mga gardens. Hindi lamang siya nanood ng karera ng mga kabayo, binili niya lang mga kabayo, binili niya mga aliping lalaki, aliping mga babae. Pero alam niyo po, for the person who have tasted it all, who have seen it all, who have gone through it all, listen to him please. Listen to him please. Baka sakaling magkamali ka na naman ng pinagpupuyatan mo. Baka sakaling magkamali ka na naman ng pinag-overtimean mo. Baka sakaling magkamali ka na naman ng pinag-uubusan ng lakas ng buhay mo. Alam, sabi niya sa katapusan, sabi niya, pinagtanim ko ang buhay sapagkat ang buhay ay mapait sa akin. Sa dulo ng Ecclesiastes Kapitulo 12, ang sabi niya, this is the conclusion of the whole matter. Fear God and give glory to Him. Yan. Sundin natin ang utos ng Diyos, ang sabi niya, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ito daw ang konklusyon ng lahat ng mga bagay. Matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang Kanyang mga utos. Yung pala yung mga bagay na mas importante sa buhay. Ano pa yung mga bagay na pansamantala bukod sa pag-aari? Yung tinatawag natin na kaligayahan. Alam niyo po, yung palang pag-aari, pansamantala lang. Kakita na ba kayo ng kotse na hindi na luma? Bahay na palaging bago at brand new at hindi kailangan na i-repaint? Nakakita na ho ba kayo ng mga damit na hindi na out of model o na out of fashion? Nakakita na po ba kayo ng cellphone na palaging ganun lamang ang kanyang model? Naluluma. Hindi siya forever. Siya ay pansamantala lang. Nawawala yan, kumukupas, nawawala sa modelo, nawawala sa uso, at napapalitan ng mga bagay na mga bago ang mga bagay na pag-aari. Pangalawa, na pansamantala ay ang kaligayahan. Alam niyo, ang sabi niya sa verse 19 ng lalaki, sasabihin ko sa aking kaluluwa, grabe naman, kausap niyo yung sarili niya. Kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Yun po ang kanyang plano. Nung nakita niya na siya ay nakaipon na, marami na siyang napalaki na mga imbakan, ano naman ang next na gagawin niya? Di ito, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Alang-alang po sa ating mga kapatid at mga kaibigan, huwag niyo pong mami-misinterpret. Wala hong masama na tayo ay magpahinga. Wala hong masama na tayo ay kumain, uminom, at maging masaya. Pero napansin niyo po ba na yung kanyang pagkain, pag-inom, at pagsasaya ay nakaukol lamang sa kanyang sarili para sa kanyang sariling entertainment? Mga minamahal, kung ang kasayahan ay para lamang sa atin, at dahilan doon sa mga bagay na ating tinatangkilik, kaya tayo sumasaya. Paano pag wala na? Kaya yung iba, nagkakaroon ng road rage kapag kayong dahilan ng kanilang kasayahan at kaligayahan na kanilang kotse ay medyo nagurlisan ng kaunti, nabangga ng kaunti, talagang papatay na ng tao sapagkat ang kanyang isip, yun ang kanyang kaligayahan eh.
Yung iba talagang ayaw na magpapasok sa kanilang mga bahay, baka madumihan, ganyan. Kumbaga nagiging sobrang masela na yung damit niya kapag natapunan ng konting kape ng mga waiter, talagang masisira ang kanyang araw, magagalit siya at kanyang mumurahin yung ibang mga tao sapagkat iniisip niya yung kanyang property, yung mga bagay na meron siya, yun ang kanyang kaligayahan. Kaya naaapektuhan na yung kanyang relasyon sa ibang mga tao dahil sa kanya, mas mahalaga na nagpapasaya sa kanya yung kanyang possession, hindi yung mga tao na nakapaligid sa kanya o yung nagbibigay sa kanya ng kanyang mga bagay na tinatangkilik, ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang kaligayahan at ang ating pag-aari parehas pawang pansamantala lamang. Isang araw, yung cellphone na kaganda-ganda mo at masayang-masaya ka sapagkat bagong bili mo, bagong modelo. Pero yung kaligayahan mo nun, after a while, mawawala na. Alam niyo kung kailan? Pag may bago na, andyan na naman, iPhone 16, ganyan, with AI, ganyan, and magdi-desire ka na naman, and for what? See, dati, masaya ka na dun sa nauna, pero dahil doon sa mas malaki mo pang pagnanasa, nawala na yung pagiging kontento sa ating buhay. Alam nyo, yung mga nananalangin lang na sana'y magkaroon sana sila ng tricycle o di kaya naman ay ng jeep. Talagang kapag kukunin na nila yan, ibibigay na yung malaking susi. Pagkatas, pipicturean sila kasama ng malaking susi. Talaga namang napakalaki ng ngiti, napakalaki ng kanilang saya. At habang umuwi, talagang yung iba'y nagbablog pa. Sinasabi nila na, wow, talagang hindi ko ma-describe yung aking feeling. Pero after a while, kapag kaho sila, ay nakakita na naman ng mga bagay na iba. Pagkatapos ng ilang araw, masasabi na, yun lang pala. Ganyan lang pala yung meron kang ganyan. Yung kaligayahan ay hindi pang walang hanggan. Kapag ang pinaghuhugutan natin ito ay mga bagay na pansamantala lang din naman. Alam niyo po, isa sa very, very popular na kilala ng halos lahat ng mga tao ay walang iba kundi si Michael Jackson. Michael Jackson. Kumbaga, yung kanyang mga kanta, yung kanyang mga tugtog, ay talaga namang kapag kasinimulan ay tumitili at umiindak ang mga tao. Kahit saan siya pumunta, ay talagang pinagkakaguluhan siya. Ang kanyang mga ticket ay pawang mga sold out. Pero magtataka kayo, no? Habang siya ay sikat na sikat, at iniisip natin na maraming mga tao na dapat kontento na siya, dapat satisfy siya, di ba? Dapat happy siya. Pero bakit ang dami niyang pinapalitan sa kanyang katawan? Nagpapalit siya ng ilong, nagpapalit ng lips, nagpapalit ng, lately, naging napakaputi na niya, ganyan. At napakayaman niya. One time nga, nakita ko yung isang video niya, namimili siya dun sa isang antique shop, ganyan. Ang presyo ng isang binibili niya, how much is this? Sabi niya ganyan, 300,000. Okay, I'll take that. Or maybe I'll take 2 of that. Pagkatapos yung isa naman, how much is this? Sabi niya, 500,000. I'll take it. So, ang dami niya ganun lang. Parang namamelengke lang sa atin sa talipapa, ganyan. And by the millions na yung kanyang nabibili. And marahil iisipin ng marami sa atin, sana all. Kung ganyan lang talaga ako, yung bagang meron na akong financial freedom, na hindi ko na alalahanin kung magkano yung presyo, hindi ko na itatanong, wala nang usap-usapan, and money will not be an issue in my life, then I will be forever happy. Tanungin ho natin siya. Kasi meron na ho siya nun eh. Tanungin natin kung talagang ganun na ba talaga ang kalagayan kapag nasa ganun ka ng estado. Ang sabi niya sa isa sa mga interview nila ay ganito, kailanman ay hindi ako naging masaya sa buhay ko. Well, like what? You remember? Parang pareha sila ni Solomon. Sabi niya, kailanman ay hindi ako naging masaya sa buhay ko. Ba't di ka naging masaya? Alam niyo ba kung bakit namatay si Michael Jackson? Overdose ng painkiller. Kasabay ng lahat ng mga pinagagawa niya sa kanyang katawan, ay kaakibat nito ang pain, ang sakit. Kaya bagaman meron siya ng lahat ng mga bagay at bagaman kahit na pumunta siya sa Disneyland at i-close iyon at para sa kanya lamang na ira-rides niya yun na mag-isa lang siya sapagkat kung kasabay ang lahat ng mga tao ay pagkakaguluhan siya. Ang sabi niya, never ako naging happy sa buhay ko. Nasa iyo na lahat, hindi ka pa happy? Marahil, mga minamahal, tama ang sabi ng banal na kasulatan. Ang buhay ng tao ay hindi tungkol sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang
tinatangkilik. Move on tayo. Move on tayo. Ano pa ang hinahanap ng mga tao bukod sa mga bagay na pansamantala? Yung walang hanggan. Walang hanggan. Ano yung mga bagay na walang hanggan? Buhay. Sabi sa Lucas 12:20, tinutuloy natin ang talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo, ay ito. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, doon sa lalaking mayaman at marami nang naipon, hangal! Sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ano po ang sabi ng Panginoong Diyos sa evaluation sa kanya ng ating Panginoong Diyos? Pagka ang Diyos pala ang nagsabi tungkol sa mga sa palagay natin ay successful, sa mga bagay natin na iniisip natin na yan ang maganda. Pero sa tingin pala ng Diyos, foolish. Bakit siya foolish? Sapagkat ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, sa gabing ito, babawiin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Madadala ho ba natin yan sa ating kabaong o sa ating libingan? Marami hong nag-try. Dito sa Southeast Asia ay may mga nakita ako na inililibing yung kanilang tricycle, yung kanilang refrigerator, kasama nila. Pero hindi naman nahubago yung ganyan. Alam niyo po, sa Egyptian time pa lang, naalala ninyo nung sila ay may mga archaeological excavation doon sa Egypt. Nahukay nila na inilibing yung kanilang mga kayamanan kasama nila. Galing din ho ako itong taong ito sa Greece at nakarating po ako doon sa royal tomb ng tatay ni Alexander the Great, si King Philip II. At doon po ay nandoon inilibing na kasama niya yung talagang mga muebles, mga ginto, mga pilak, mga tanso, at naroon kasama sa kanyang royal tomb. At kapag po kayo ay napunta doon sa Philippi sa Greece, ay makikita niyo po na naroon nakadisplay pa rin hanggang ngayon. Doon mismo sa lugar kung saan inilibing si King Philip II. Alam niyo po, ginagawa din niya nila sa China. Kaya ngayon mayroong isang sikat na pasyalan sa China kung saan nung mamatay ang emperor ay inilibing na kasama niya ang ilang replika ng kanyang mga soldiers, ng mga paboritong mga tao at mga paboritong mga vessel at paboritong mga gamit. Sapagkat akala nga natin, yung mga tinatangkilik natin, dadalhin natin kahit saan tayo pumunta. Dito po sa Singapore, alam niyo po ba, tuwing buwan ng August, ay meron ho silang tinatawag ditong Ghost Festival o Ghost Month. Kung saan ito yung panahon na pagka ho kayo gumala dito, lalo na sa mga housing area, makikita niyo na sinusunog nila yung kanilang mga play money. Nagsusunog sila ng mga play car, ganyan. Naglalagay ho sila ng mga paboritong mga gamit ng kanilang mga namatay na mga mahal sa buhay sapagkat iniisip nila na ipapadala nila ito kahit na namatay na. Pero alam niyo ho, yung mga pinadala kahit na namatay na, naroon lang ho. Naroon lang ho sa museum. Doon sa Royal Tomb Museum, doon po sa Greece. At naroon din po doon sa mga museum kung saan inilibing ang mga pero ng Egypt. Kung saan nila nilagay yung kayamanan, naroon lang. Hindi ho nila nadala kung nasaan man ho sila, naroon lang. At nga, yung karamihan nga ho ay ninako na ng mga tomb looter. Kaya po, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa conclusion niya dito sa kanyang kwento, gayon ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Gayon po pala yung nagpapakayaman sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili. Ngunit, hindi siya mayaman sa Diyos. Sa paningin ng ating Panginoong Diyos, siya ay dukha, maralita, aba, siya ay walang tinatangkilik at wala siyang katiyakan para sa buhay na walang hanggan. Sabi ni C.S. Lewis, hanapin mo ang iyong sarili at ang matatagpuan mo lamang ay kamuhian, kalungkutan, kasawian, kagalitan at kabulukan. Ngunit hanapin mo si Kristo at matatagpuan mo siya at kasama niya ang lahat ng iyong tunay na ninanasa. Opo, mga minamahal, pagka hinanap lang natin ang mga bagay tungkol sa ating sarili, kapag ginugol natin ang ating panahon sa mga bagay na material, inubos natin ang ating lakas doon, napahamak ang ating pamilya, napahamak ang ating kalusugan, napahamak ang ating relasyon, sumama ang ating mga pag-uugali, nakalimutan nating manalangin, nakalimutan nating lubuhod, nakalimutan nating mag-worship sapagkat tayo ay abala, sapagkat kailangan pa nating kumita ng kaunti pa.
pagka naputol ang ating hininga at nakita natin na ang buong buhay pala natin ay ginugol natin sa mga bagay para sa ating sarili. Silang lahat ay mauuwi sa kawalan, sa kabulukan, at sila'y mababalik muli sa kawalan. Kaya naman, mga minamahal, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo ay ganito. Sa Lucas 12:31 at 32, dun po sa dulo ng kapitulo ng binabasa nating kapitulo ng Lucas 12, sa dulo po nun, ng talinghaga na ito, tinapos ng ating Panginoong Hesukristo ang Lucas 12 sa ganitong mga salita. Gayunmay, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Napansin niyo ho ba yung pagtatapos? Sapagkat yung kwento po ay hindi lamang basta natapos sa talatang 20 ng Lucas 12. Sabi niya, ito, yung naghanap sa kanyang sarili lamang, nakayamanan, nagpayaman sa kanyang sarili, sabi niya, hangal. Sapagkat hindi siya mayaman sa Diyos. Kaya ang sabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sapagkat malugod ang ating Panginoong Diyos na ang kanyang kaharian ay ibigay sa atin. At yung kanyang kaharian, mga minamahal, ay yun ang walang hanggan. Siya ang mananatili magpakailanman. Kaya ang panawagan sa atin sa gabing ito, sa oras na ito, to think about our life's pursuit. To think about the moments and the times whereby we are spending our lives. To think about what occupies you. Ano ang pumupuno sa iyo? Ano ang umuukupa ng iyong paghahanap? Ano ang hinahanap mo? At pagka nahanap mo na, gusto mo pang dagdagan ng dagdagan. Ang payo ng ating Panginoong Hesukristo, hanapin mo muna ang kanyang kaharian. At idaragdag sa iyo ang mga bagay na hindi mo unang hinanap. Ang mga bagay na ating kinakailangan. Ano pat pag nasumpungan mo na ang kaharian at ang katuwiran ng ating Panginoong Diyos, nagkakaroon na tayo ng walang hanggang katiyakan. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang sa buhay na darating. Ang sabi ng Panginoon sa babaeng naghahanap lamang ng pansamantalang tubig sa Juan 4:14 ay ganito. Datapwat ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ito po ang layunin ng ating serye. Ito po ang layunin ng Tanging Pag-asa. Kung ngayong gabi, nang masubukan mo na ang buhay, naiwan ka lamang na uhaw pa rin. Kung pagkatapos mong mabrowse ang social media, matingnan ang mga uso, ang mga latest, ang kanilang mga patawa, ang mga prank nila, ang mga gimmick nila, pero mas naiwan kang anxious at uhaw pa rin. Kapag ka nabili mo na ang sapatos na gustong-gusto mo, napuntahan mo na ang lugar na pangarap mo, dream holiday mo, pagkatapos noon, pagpauwi ka na, ang sabi mo sa iyong post, back to reality. Kapag ka nasubukan mo na ang mga bagay na akala mo, magbibigay sa iyo ng lubos ng kaligayahan at satisfaction sa buhay, but at the end of it, naiwanan ka pa rin, wow, longing for something more, hungering for something better. Hayaan niyo pong i-offer sa inyo ng seryeng ito, ng Tanging Pag-asa, ang ating Panginoong Hesukristo na magbibigay sa atin ng pagkatighaw to quench all our deepest thirst in our heart. He alone can quench it. He alone can satisfy the soul. He alone can put us and give us the peace that passeth understanding despite of our circumstances. The love and the love of God alone will be able to give us that understanding of peace, to give us that satisfaction that this life cannot simply offer. Alam niyo po, iba yung love kapag yung love yung
natanggap natin, naranasan natin. Kilala nyo ito. It's not a bird. It's not a plane. It's Superman. Ganyan, lumilipad siya ganyan. Tan-tatatan, tatan-tatatan. Ganyan, Superman, machong-macho, ganyan. At ang isa po na nag-portray ng machong-macho, makisig, magaling, malakas na Superman ay walang iba kundi si Christopher Reeve. Pero alam niyo po ba, sa isang competition ng equestrian, itong si Christopher Reeve, ito pong actor na Superman, samantalang siya ay nakasakay dun sa kanyang kabayo during one of the equestrian competition, nag-hesitate yung kanyang kabayo sa pagtalon dun sa hurdle. Kaya ang nangyari, itong si Christopher Reeve, nalaglag doon sa kanyang kabayo. And medyo napasama ho yung kanyang pagkalaglag sapagkat medyo tumama ho yung kanyang leeg na ganyan. At siya po, si Superman, Christopher Reeve, the man of the steel, suddenly became a quadriplegic. He was paralyzed from neck down. He could not move. And he could not even try to help himself going to the comfort room. He could not feed himself. He could not bathe himself. He could not do anything else that he previously was able to do without the help of anyone else. And from henceforth, siya po ay nakasakay na lamang sa isang wheelchair. The Superman, the man of the steel. Pero alam niyo po ba, ang nakabigay sa kanya ng lakas ng loob, nakabigay sa kanya ng reason to live for another day. Sapagkat sinabi niya doon sa kanyang autobiography, sa book niya na It Is Still Me, sabi niya doon sa kanyang asawa na si Dana, sabi niya, maybe we should just end me. Maybe we should just end me. Pero ang sabi ng kanyang asawa, I'm here. And I love you no matter what. At ang sabi ni Christopher Reeve, despite of this tragedy that has come upon my life, the love of my life, the love that I received from her becomes a beacon of light and hope on a daily basis that precisely sustain me. The gift of overflowing, unended love and grace is the love that is being offered to us by our Lord and Savior, Jesus Christ. Ito ang kapayapaan, ito ang katiyakan, ito ang pag-ibig, ito ang satisfaction na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Nakikisuyo po ako sa inyo, mga minamahal. Subukan natin siya. Subukan nating Diyos muna. At kapag ginawa natin iyon, ang sabi niya, sapat at tiyak na idadagdag niya ang lahat ng ating mga kinakailangan. Hangad ko po ang inyong kaligayahan. Hangad ko po ang inyong kapayapaan. Hangad ko po ang inyong satisfaction. Hangad din yan ng ating Panginoong Hesukristo para sa inyo. Sapagkat hindi siya naparito upang magnakaw, kundi bigyan ka ng buhay at ng kasaganaan niyon. Sapagkat sa Kanya, kay Jesus, mayroong tanging pag-asa. Harinawa po ay makasama namin kayo bukas ng gabi sa panibagong serye ng ating paghahanap ng tanging pag-asa.